Ang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating po tatalakayin sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang series na Trusting God's Provision. Trusting in God's Wisdom. So, ating tatalakayin sa araw na ito ang talatang Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi rito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, napakagandang verse, no? Napakagandang talata sa araw na ito. Sa Tagalog, sabi rito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, ayun. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. So, palagi natin yan naririnig. And napaka-meaningful nga naman nung verse na yan. No? So, punta tayo sa unang teaching, sa unang katuruan. Paano nga ba ang unang katuruan sa araw na ito? Sabi rito, God knows the best destination. So, ang ating Panginoon Diyos, siya lang ang nakakaalam kung ano yung pinakang magandang destination para sa atin, para kanino man. So, ikaw, magtiwala tayo sa Panginoon na dadalhin niya tayo or ipupunta niya tayo doon sa lugar na bandang huli ay na doon talaga tayo magpipit. So kumbaga habang tayo nasa bata pa or ano man, nasa gitna pa lang tayo ng journey natin nasa gitna pa lang tayo ng paglalakbay natin and God knows the destination. God, alam ng Panginoon kung saan tayo mapupunta, alam ng Panginoon kung saan niya tayo dadalhin. So, ang Panginoon lamang pinakang nakakaalam kung ano yung pinakang best na destinasyon para sa buhay natin, no? So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, God knows the best route. So, alam ng Panginoon kung ano yung pinakang best na destinasyon para sa atin, alam din ng Panginoon kung ano yung pinakang best na daan or best na tatahakin natin. So, kunyari, meron tayong pangarap sa buhay or meron tayong goal sa buhay. Marahil, magpe-fail tayo kung ano man. Pero, ang totoo lang nun, may ibang paraan or may ibang landas na gustong ipatahak sa atin ng Panginoon. Marahil, kung yung napili natin na landas ay hindi yun. Kaya paulit-ulit tayo na nagpe-fail, paulit-ulit tayo na nabibigo dahil nga merong nakalaan na mas best. Merong gusto ang Panginoon na yun yung daanan natin, yun yung way natin, yun yung piliin natin paraan para or kumbaga yun yung piliin natin daan para sa ating buhay or sa ating lalakbayin, sa ating patutunguhan. Ayan, ano? So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, God knows the best vehicle. So, imagine na naglalakbay tayo. Alam ng Panginoon kung kailangan nating, kung ano yung sasakyan natin, kung ano yung pinaka-best na sasakyan para sa atin. Na alam ng Panginoon na marahil yun nga, may mga time sa buhay natin na isipin natin na ito yung best para sa akin, itong way na to ang pinaka-best para sa akin. Siguro dito mapapabuti ako, ganun may mga tiging tayong ganun, pero yun nga sabi, trust in the Lord. Pagkatiwalaan natin ng Panginoon, dapat kung saan tayo gustong dalhin ng Panginoon, sumunod lang tayo. Kung ano yung gustong kung ano yung gustong isabay sa atin ng Panginoon, kung ano yung gustong ipadala sa atin or isama sa atin ng Panginoon sa ating paglalakbay, ay dapat magtiwala tayo, no? So, punta tayo sa application. Paano nga ba natin may i-apply sa totoong buhay itong talatang ito, no? So, unang application, ang sabi, trust in the Lord with all your heart. So, magtiwala, yun nga, tulad na sabi ko, trust in the Lord.
magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong throughout the way na huwag tayong magkaroon ng second thoughts na ay baka hindi ito, baka hindi safe to, baka mali ito kung gano'n-gano'n. Pero kung gano'n-gano'n. So, yun nga sabi, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala tayo ng buong puso sa ating Panginoon na sabihin natin sa sarili natin na, dito ako gustong dali ng Panginoon. Dito ako gustong ilagay ng Panginoon. So, magtitiwala ako sa Panginoon. Trust in the Lord. So, sa ikalawang application, ang sabi rito, lean not on your own understanding. So, yun nga, huwag kaya magtiwala sa sarili nating karunungan. Kasi nga, kapag ginawa natin na sarili lang natin pinapakinggan natin or yung mga desisyon natin sa buhay, puros pansarili lang or yung hindi natin kino-consider yung Diyos or yung kagustuhan ng Diyos sa mga desisyon natin sa buhay, ay magkakanda aberya talaga. So, lean not on your understanding. O ikaw man, marahil ikaw, hindi mo naiintindihan kung ano man yung kung saan ka gustong ilagay ng Panginoon or kung anong klaseng sitwasyon ba kung nasan ka. Pero yun nga, magtiwala ka sa Panginoon na oo, maraming beses o maraming oras na ikaw mismo hindi mo maintindihan, pero sa Panginoon clear yun. Clear sa Panginoon na may mararating ka or meron kang mapupuntahan. Ikatlong application, pinakahuli, sabi, acknowledge God's wisdom. So, i-acknowledge natin na isipin natin or isa puso natin na ang Panginoon meron niyang sariling desisyon, meron niyang sariling plano, na magtiwala tayo dun sa kagustuhan niya, na marami siyang alam niya kung ano yung pinaka-best sa'yo, alam niya kung ano yung nararapat sa'yo. So, yun, pagkatiwalaan natin yun, acknowledge natin yun na sa Panginoon lang, sa wisdom lang ng Panginoon tayo magtitiwala. So, yun lang, napaka-meaningful ng verse sa araw na ito. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. So, yun lang, maraming salamat po, and glory to God.